Amen and amen. Glory and honor to God. Amen. Praise. Again, magandang umaga po sa bawat isa. Truly, sabi nga dun sa kinanta po natin, let the weight of the glory fall in this place. Amen. So, we are now on the fourth Friday. Tama po ba? Fourth Friday na on our discussion, preaching about the Feast of the Lord. And yung pang-apat po, umaandar na agad, wala pang preaching. It's all about the Feast of the Lord. So, sa pang-apat na po tayo, and sabi nga po kanina ni Nak June, wala siyang kakayanan na umawit dahil ang kanyang lalamunan po ay may sakit. Praise God for that. Isang buhay na patotoo na ang Panginoon kaya niya pong gawin kahit ano po ang kalalagayan natin. At gagamitin niya po tayo. And at the same thing din po sa akin. Kanina po parang nanginginig yung aking tuhod. But still praise God because of His glory nga sa kinanta natin kanina. And before that po, can we all rise? Ipanalangin po natin yung bansang Pilipinas po natin. And let's pray all together. Kung saan po yung area ninyo, kung naapektuhan man po ito, ipanalangin natin ito sa ating Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, O Lord, we pray for Bicol region, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, truly, we ask, Panginoon, for your protection, for your guidance, O Lord God. And right now, Lord, ano man po yung sitwasyon ng bansa namin, humihingi po kami, Panginoon, ng iyong gabay, O Lord God. Truly, Lord, we pray for comfort, especially, Lord, doon sa yes, Lord, na kung saan, Panginoon, naapektuhan ng typhoon na ito in the name of Jesus. We pray for comfort. Oh Lord God, we pray for your protection. Salamat po, Panginoon. And we pray also for our government, Lord, especially the local government. And even our president, Panginoon. Teach him, guide him, Panginoon. Give him wisdom. And even protection, Panginoon, sa mga decision na gagawin niya upang matulungan po ang aming bansa. In the name of Jesus. Lord, we thank you, Lord, sa gagawin mo po. And we know, Lord God, ngayon pa lamang kumikilos ka na po. At anuman po yung darating pang mga bagyo na ito, in Jesus' name, Lord, we ask for your guidance. We ask for your protection sa lahat po ng mga kababayan namin, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, we thank you. And truly, Lord, let your holy presence and your mighty protection be upon our country, Philippines, O Lord God, in Jesus' name. Lord, ngayon pa lamang, we pray for fast recovery, Panginoon, especially yung economy namin, O Lord God. And even, Lord, yung may mga sakit, mga naapektuhan po ng bagyong ito, we pray for healing, we pray for comfort, and we pray for your provisions, Panginoon. Lord, na ang lahat po ng ito ay ikaw po ang maluwalhati at mabigyan ng karangalan. Salamat po, Panginoon. And again, Father God, as we go sa aming pag-aaral po sa umagang ito, we ask also for your protection, Panginoon, and let your holy presence flow, O Lord God, sa lugar na ito. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang iyong lingkod. And I pray, O Lord God, na lahat po ng aking bibitawang mga salita, ito po ay manggaling sa inyo. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, mag-glorify ka. And even, Lord, we ask for your wisdom,
knowledge and understanding, Panginoon. And we rebuke any works of the enemy in any way, in any form, Panginoon, sa lugar po na ito. Tunay nga po, ikaw po ang bumalot. Balutin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Yung pong mga espiritu na walang interest po sa pakikinig ng iyong salita, we rebuke it, O God, in Jesus' name. And even, Lord, yung mga puso namin, kung may mga suliranin man po ito, may mga problema, Panginoon, right now, O Lord God, sinusuko po namin ito sa inyo. Tunay nga po, O Lord God, salamat po, ngayon pa lamang, we receive your blessings, we receive your favor, Panginoon, we receive your healing, and Lord, especially your provisions, O God, sa buong iglesia na ito, in Jesus' name. And again, O Lord God, all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Hallelujah, Lord. We thank you. And again, we welcome you po. Magandang umaga po sa bawat isa, and even po sa nasa Zoom, who are watching with us right now. Magandang umaga po sa Australia. Magandang umaga or magandang araw po kay Brad Marcus. Magandang gabi at purihin ang Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa sa umagang ito. And truly, in the Old Testament, kanina nabanggit po ni Brother June yung Pentecost. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, it's the Feast of the Pentecost. Amen? So, the Feast of the Lord are all written in Leviticus chapter 23. So, lahat po ng ating pinag-uusapan about the Feast of the Lord instructed by God through Moses. And ito po yung kanilang law na gagawin nila to celebrate. Di ba po? In the past week, di ba, na pag-usapan na po natin yung Passover and unleavened bread preached by our pastors, Pastor Larry and Pastor Francis. And last week, ano po yung last week na pag-usapan pa natin? It's about the first fruit preached by Pastor Leo. So we are going to hear about the Feast of Weeks or the Feast of Pentecost, which is in verse 15. Makikita po natin. Saan po ba galing? O sige, basahin po muna natin yung ating verse, Leviticus 23. So this is the feast of the Lord, the feast of the Pentecost. From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count of 7 full weeks, count of 50 days upon the day after the 7th Sabbath, and the present an offering to the new grain to the Lord. So talon lang po tayo sa verse 22. When you reap the harvest of your land, do not reap the very edge of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and for the foreigner residing among you. I am the Lord your God. So praise be to God for His reading of His word. So why Feast of the Weeks and also called Feast of the Pentecost? Doon po sa Leviticus na binasa, kung babasahin po natin yung buong chapter na yun, wala naman po tayong mababasang Feast of Pentecost. So saan po ba galing yung Pentecost na yun? So balikan po natin yung ating verse. Sabi po doon sa verse 6, count of 7 full weeks. Ito yung 6, count of 50 days. So, yung pong 50 days dyan is nakuha po doon sa Pentecoste. Meaning, the Greek word of Pentecoste is 50th. So, doon po nakuha yung Pentecost na ating pag-uusapan ngayon. But, in the Old Testament, binigay po itong law through Moses to celebrate this Feast of the Harvest. So, Feast of the Week also. Nabanggit po kanina ni Brother June, ni Shavuot. So, Shavuot is a Hebrew word meaning feast. Feast of the harvest. Amen. So, why Feast of the Weeks? And also called
the Feast of Pentecost. So it is significant that in the last verse, the Feast of the Weeks speaks about the harvest. So yung nabasa po natin kanina. When you reap the harvest, sabi nga po, the land that do not reap to the very edge of your field. So a Jewish harvest festival known as the Feast of the Weeks, which took place 50 days. So doon po nakuha yung Pentecost, the Feast of Pentecost. So tingnan po natin doon sa Pentecost significance in both in Old and New Testament. So meron po akong ginawang parang illustration on the significant in both the Old and the New Testament. So nasusundan niyo po. Amen? So sige po. The New Testaments, in the Old Testament, Exodus, the law was given at Mount Sinai. So nabanggit din po kanina that the law was given to the Israel on the Mount Sinai. So titingnan po natin kung ano po yung parallel nito doon sa New Testament. The Holy Spirit came. Amen? And second po is the law was given to Mount Sinai. Ang init po nung nitong natin. might wind and tongues. So, dito po sa Old Testament, the law was given and then thunder and lightning. So, nung binibigay po yung Ten Commandments kay Moses, di ba? Ano po yung kausap ni Moses ang Diyos noon? At ang true lightning and what? Thunder and lightning. So, doon po naisulat yung law of Moses, the Ten Commandments. And doon naman po sa New Testament, mighty wind and tongues. So doon po nag-represent naman yung Holy Spirit, might, wind and tongues. And then doon po sa Old Testament, there are people who are disobedient in God. So anong nangyari po sa kanila? 3,000 died. And then, doon po sa New Testament, because of the Holy Spirit, nagkaroon po ng new life, and then 3,000 din po yung na-save. So, nakita po natin yung significant po nung Pentecost in the Old and the New Testament. So, next po. Now, going to the New Testament, and which is dito pa tayo mag-focus ngayon, Pentecost is written in the book of Acts, from 1 hanggang buong chapter po ng Acts. Diba? Makikita po natin doon how Jesus worked in the sharing his, yung kanyang sharing his word. So, before he ascend, thank you dear, sobra init. Sorry. Jesus had performed miracles, brought people back from the dead, and even fed thousands with the divine power. He then ascended back to heaven and left his followers with the promise. So hindi naman po niya iniwan ang kanyang followers. That they would receive the gift of the Holy Spirit. So, on the day of Pentecost, the promise was fulfilled when the Holy Spirit descended in the apostles in the form of mighty wind and tongues of fire. So mababasa po natin yon sa Acts 2, verse 2 to 3. So ito po yung form, how the Holy Spirit moves. Diba, ang utos po ng Panginoon is to stay on the upper room. The disciples will stay on the upper room, wait for the Holy Spirit to come. And then, this mark, when the Holy Spirit came, the mark start a new era for the followers of Jesus, who were now able to spread the good news of the gospel message through the known world. And yung pong time na yon, di ba, there is a feast in the Jerusalem, Feast of Weeks. So, ang dami pong bisita. And that time, alam po natin the story, what was happened. Amen?
The gift was important since it was source of power and guided God's people their task of evangelism and discipleship. To the power of the Holy Spirit, so ito po yung nangyari. To the power of the Holy Spirit, the apostles were able to perform what? Magnificent miracles and proclaiming the good news to people from all walks of life. Miracles, the day of Pentecost was described as a wonderful event. Amen? It's a wonderful event for those waiting for the coming of the Holy Spirit as Jesus promised to them. With a sound from heaven that filled the house where the apostles were gathered, armed with fiery power of the Holy Spirit, the apostles began to proclaim the gospel in languages that everyone could understand. So alam po natin, may mga bisita po sila in Jerusalem, not only Jew, but may mga bisita po sila around the world. So ang power po ng Holy Spirit there is that they speak in tongues na naiintindihan po ng mga bisita nila. How could it be? Because of the power of the Holy Spirit. Amen. At the time, people, many different countries has gathered in Jerusalem for the Feast of Weeks, and the apostles were able to effectively communicate the good news of Jesus Christ in each those languages. So yun po yung power ng Holy Spirit. Even those people na hindi po, the Jew cannot speak, pero nakapagsalita po sila. Naka-experience na po ba tayo ng ganon? When the Holy Spirit come down in the midst of us, tapos may nag-speaking in tongues, and then may nakapag-interpret nun. May na-experience na po ba tayo, even not in this church or sa ibang church po na dinaluhan natin? Meron na po ba? Amen, meron na, di ba? So, the power of the Holy Spirit comes alive in them. And then at the time, Pentecost story is also significant to those who study the Bible. So when we are reading our Bible, without the Holy Spirit, di ba, parang ang hirap po nating intindihin. Katulad po sa akin, sabi ko, Lord, hindi na nga po ako natulog. Bakit? Parang wala po yung in-feeling mo. Hindi ko po nararanasan. Ang i-share ko po, it's about the Holy Spirit. So wala pong talagang dumadating. At in reading the Old Testament, kaya pala hindi po sa akin na experience ko. Sabi ko, this is the law. Ang importante ngayon is the infilling of the Holy Spirit. So puro ako sa law. Ang kailangan pala, importante pala na i-share ko is the infilling and the Holy Spirit to come. And then, ayun po, ginising ko si Sis-Net, sabi ko, walang message. Walang dumadating na message. Let's pray. Manalangin tayo. And then, the Holy Spirit speaks to us. Sabi niya, hindi yung law ang kailangan mo. It's not the law. Ang importante sa akin is yung Holy Spirit to share with them. Kaya, binigyan ko lamang po ng konting introduction yung sa Old Testament. But now we will focus on the New Testament, on what the Holy Spirit done to those people who are waiting, to the disciples who are waiting, praying for the coming of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came, di ba nakita po natin yung wonders, and then they are started to speak in tongues, and other people na hindi naman nila kabayan, naiintindihan nila, di ba? Kung we know the story, na sabi nga, ano ba itong mga ito? Mga lasing ba ito? Bakit ang aga-aga? And when Peter stood up and shared the gospel, ilang pong kaluluwa ang naligtas. Amen? 3,000. And
Hindi yata na-download. Amen. As Christians today, we should strive to live our lives in accordance with those same principles in order to bring others closer to God. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo. Is he living? Amen? Is he sharing the Word of God? Nakikita po ba natin yung banal na Espiritu Santo? Hindi naman po kailangan makita yan. But sa ating pananalita, sa ating character, sa attitude natin, doon po nakikita who we are. Amen? Hindi na po, sabi nga, hindi na po natin kailangan magsalita. Well, if we have that, the power of the Holy Spirit, we can share to them the good news of the Holy Spirit. Amen. Sabi ni Zia, amen. So, the importance of Pentecost. So, andito na po tayo. Introduction pa lang po yun. So, what is the importance of Pentecost? Number one, sabi po doon, the Pentecost is one of the most significant Christian holidays. Amen po ba? It is a powerful reminder for us, to each one of us, the importance of discipleship, evangelism, and living our lives according to the teachings of our Lord Jesus Christ. So may mga memory verse po tayo, di ba? Meron po tayong mga may mga verses na tumatatak po sa ating mga puso. Number one po is, it marks the beginning of a new era in Christian church. Dito po nagkaroon ng unang iglesia. When the Holy Spirit came, and then ito po, how the Pentecost is very important. Nagkaroon po ng Christian church. The new believers, amen. And it is time for the Christian to celebrate and give thanks to the gift of the Holy Spirit, which is believed to be the source of Almighty God's power and guidance. So ano pong nangyari when they received the Holy Spirit? Di ba yung boldness nila, they go preaching the Word of God, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila, and what the Lord will done to them. So binigay pa nga ni Peter, di ba, kung ano yung ginawa nila kay Jesus. And then after hearing that, ano pong nangyari sa kanila? Na sabi na ano yan? Yung nadurog yung kanilang mga puso. And then they receive and accept Jesus Christ. Amen. Number two, through the power of the Holy Spirit, number two, the church was able to transform the world with the good news. Amen? Of salvation through Jesus Christ. So tayo po, doon po sa area ng ating mga trabaho, natatransform ba natin yung area natin? O tayo yung sumasama sa kanila, sa mga ginagawa din nila? Or we can be the light of this world, sabi nga. Baka naman, pag nandun na tayo sa office, ganun na rin yung ginagawa natin. Hindi naman po, di ba? Hindi po mangyayari. Di ba, Pas Leo na? Mabait naman tayo sa office na. So, lahat po ng trabaho na ginagawa namin, katulad ngayon sabi niya, naalala ko yung preaching ni Pas Larry, sabi niya, tayo ba yung pinapatay natin yung oras, na tapos na yung ginagawa mo, iniintay mo pang maubos yung oras. So, we have to transform even our areas, even our families. Maging halimbawa po tayo sa kanila. Makita nila yung transformation na yon, yung salvation na binigay ng Panginoong Hesukristo. And number three, a celebration of new covenant that God made with humanity through Christ Jesus. So nakita po natin yung covenant ng Panginoon, Jesus. Di ba? Binigay niya po yung kanyang bugtong na anak for us para maligtas po tayo. And when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior,
nagkaroon po tayo ng covenant with our Father. And in this event, God made a new and everlasting covenant with believers, which is the basis of Christian faith and practice. Through this covenant, Christians are able to what? To depend on God's power and guidance in their lives at all times. So, sino po dito yung nagtitiwala o yung siya ay sumasandal lang sa banal na Espiritu Santo, yung karunungan niya, yung kanyang kakayanan. Amen. Lahat po ba tayo dumidepende sa ating Panginoong Yesus? Amen. So sabi nga, without Christ, we are nothing. Not if sabi natin na minsan gumagawa po tayo ng sariling way natin, but at the end of the day, we still go back to the presence of our Lord Jesus Christ. Diba? Kahit na tayo po ay yung way natin gusto nating mangyari. But still, sabi nga po niya, the new covenant that God made with humanity through Jesus Christ. So, yun po, pangatlong importante po, bakit yung Pentecost ay dumating po sa atin. Why the Holy Spirit came to us. And number 4, through the power of the Holy Spirit, we are able to serve God. So, lahat naman po tayo, di ba? Hindi po tayo umaasa sa sarili nating karunungan. Hindi tayo umaasa sa sarili nating kagalingan. Kaya nga po tayo nakakapag-serve sa ating Panginoon because of the power of the Holy Spirit. So, aminin po natin, man at hindi, wala po tayong magagawa talaga through our ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And even in the music team, talagang yung talent na ito, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Yung mga boses sa music team, even sa pagtugtog, di ba? Because of the Holy Spirit, kaya po sila nakakatugtog, kaya po sila nakakaawit. Sabi nga kanina ni Brother Jundi, meron siyang tonsillitis. Hindi siya makakanta, pero hindi naman po halata, no? Talagang bumibirit pa rin siya. And because of the Holy Spirit. Amen. So, gayon din po ako na without the Holy Spirit, sabi ko nga kay Sisnet kanina, parang ayoko nang tumayo. Hindi ko kaya. But because of the power of the Holy Spirit, and ako kasi po yung nakaschedule, walang magtuturo, wala po akong nakausap. Hindi. But by God's grace, I thank God for that wisdom and for the knowledge and for the understanding. So number 5, furthermore, sabi po doon yung number 5, serves as a powerful reminder of the power of evangelism and discipleship. So Pentecost, the importance of Pentecost is giving us the power, amen, to have this evangelism. So meron din po tayong disciple na alam ko po lahat po tayo, meron tayong mga dinidisciple. Amen? May mga kakilala po tayo, mga kaibigan natin. And that the power of the Holy Spirit giving us and reminding us kung paano po tayo mag-evangelize and kung paano po tayo mag-disciple. Amen? Especially po doon sa mga evangelism ministry. Amen? Remember always that the power of the Holy Spirit be upon you, kaya po tayo nakaka-encourage. May bago po ba tayong bisita? May bisita po tayo. Amen? So we welcome you, mga kapatid namin, mga kababayan natin. So we welcome you po. Wala po kaming inunahan ko na. Dapat mamaya pa ito, but I'm so excited to welcome you. Wala po kaming itinataas dito, kundi ang pangalan po lamang ni Jesus. Amen. So serve as powerful
A reminder po us. Very important po yung power ng Holy Spirit para po tayo magkaroon ng the power of the Holy Spirit brings us and give us the wisdom to evangelize and to disciple. Amen. Number 6. Amen. It is a reminder of the promises made between God and His people. So ano yung pangako ng Panginoon sa atin? 'Di ba? Pagyayamanin niya tayo, pagpapalain niya tayo. Tayo po ay kanyang pagagalingin. Sa lahat po ng ating mga ginagawa, sasamahan niya po tayo, iingatan niya tayo. Yun po yung promise ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga believers who trust the Lord. Amen. So, sabi po, the new covenant God made with humanity through Jesus Christ is the basis of Christian faith and practice. Through this covenant, we know that no matter what trials and tribulations we may face in life, we can depend on God's power and guidance. So nakita po natin yung may mga kapatid po tayo dito na totoo, grabe po yung pinagdaanan nila. But still, they trust God. They rely on the power of the Holy Spirit. Kaya nga po, napagdaanan nila anuman po yung dumating na pagsubok sa kanilang mga buhay. So may mga bagay po na minsan tayo po ay may pinagdadaanan, di ba? Lahat man naman po tayo eh. Lahat po tayo mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. But praise God for giving us the Holy Spirit. And yung promise ng Panginoon na tayo po ay hindi niya iiwan at pababayaan. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, that is the importance of Pentecost. Now, ano po yung symbolism of Pentecost? Sabi po, the symbolism associated with the Pentecost event in both powerful and very inspiring. So, unang-una po, number 1, a source of Jesus' authority and power among believers. So that is the symbol of the Pentecost through the believers. It seems as the source of Jesus authority and power among believers. So number 2 po, a reminder of the unity among believers. Amen. We have that unity. Amen. Nagkakaisa po tayo. Parang, again po, we have that unity. Amen. So, as they are all united as one body in Christ. Kasi when the Holy Spirit came, nandun po sila, di ba? Waiting for the Holy Spirit. They are united, praying. Tayo po, di ba, pag Friday, na andito po tayo to worship God, to listen to His Word. Tapos sa mga Bible studies po natin, we are present because we are all excited always to study the Word of God. Gusto natin malaman, ma-encourage pa tayo sa mga kapatid natin. And that is unity of the Christ. How about po yung prayer meeting natin? Kailangan po nating manalangin every first Thursday of, so next, ay hindi pa pala. So, Fifth Friday, di ba? So we have this prayer gathering. I know busy po tayo pag Thursday, right? Thursday, may mga, iba sa atin may mga trabaho, iba po sa atin may mga ginagawa. But sabi nga po, we have to be united in prayer. Napaka-importante po nito. Unang-una, para sa atin and for the church, may mga prayer items po tayo. So, sabay-sabay po tayong nananalangin. So, that is the symbol of Pentecost, symbolism of Pentecost. We are united sa lahat po. Amen? In worshiping, in studying His Word, sa mga Bible studies natin, and even in prayer. So, I invite everyone, next week po, na
Meron po tayo, next week ba? November 7. So, meron pa tayong 1 week to set that schedule. To set that schedule po, no? Makadalo po tayo. And meron naman po tayong prayer every Friday sa umaga. Amen. So, ayun po. Number 2, symbolism of Pentecost. Number 3, a symbol of the love and grace of God that is abundant in our lives. So, we have that love. Sabi nga di ba, ng Panginoon, love your God, love yourself, love others. So, inahin natin po yung ating mga kapatid. We have that love and grace of God that is abundant in our lives. Sabi po dun sa Romans 5:13, hindi ko na po siya nilagay dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Pakitignan niyo po yung mga katabi nyo. I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. So, ano po yung ibig sabihin nito? I love you with the love of the Lord. Amen. So, as a Christian, it is important for us to remember that God loves us unconditionally. Kaya nga, even when we are still sinners, di ba? Christ loves us. So, parang sa atin po ba, mahirap po bang ibigin yung mga kapwa natin? Hindi naman po, na. Kahit sabi nga niya, andaling ibigin po yung mga close natin. But how about sa example lang naman po ito sa trabaho, baka meron po tayong mga kasama na hindi po kaibig-ibig, pero kasama po sila doon, sabi ng Panginoon. The symbol of the love and grace of God that is abundant in our life. Kailangan parating nangunguna yung pag-ibig natin sa kapwa natin, especially sa mga kapatiran natin. Sige, again, sabihin po natin sa mga kapatid natin, I love you with the love of the Lord. I love you. Amen. And then number 4, so 9 minutes. The work of the Holy Spirit amongst believers. So, it's the same thing po, no? Yung kilos ng banal na Espiritu Santo, ito po ay patuloy na nananahan sa ating mga puso. Amen. Without the Holy Spirit, hindi po natin magagawa ito. Amen? Number 5. Meron lang po akong sa number 4. The sound from heaven that filled the house of that special day. Sige po, inom muna. Sabi po dito, dun sa number 4 po, balikan ko lang. That filled the house of that special day symbolizes the power of the Holy Spirit and its work in the lives of believers. True apostles, emboldened or encouraged by the power of the Holy Spirit, were enabled to proclaim the good news more effectively. Thus, the event of Pentecost is a reminder of us of the power of this message of love and grace. So kasama po yun, yung power of love and grace. Amen? So, sige po, pagpasok po natin sa bukas sa ating mga trabaho, sana maiba po yung ating pananaw, paningin, unang-una po sa ating mga amo. Di ba mahal naman po natin yung mga boss natin? Amen, no? Ang babait po nila. And even our co-workers. Amen. Ang babait po ng mga co-workers natin. Kasi sabi nga, Lord, thank you po sa trabaho na binigay mo. We thank you for the job that we have. Amen? Pero, yung kasama po doon, yung mga katrabaho natin. Especially yung mga boss natin. Di ba, Pastor Leo?
Na mahal natin yung boss natin. No? Alam niyo po, kilalang kilala po si Pastor Leo ng amo namin. Kilalang kilala po siya as a pastor. Di ba, Pas? Kilala ka, no? Di, sinabi sa'yo nung nasa elevator, Pastor Leo, di ba sabi niya? And B, so, number 4 po, dun sa, saglit lang po. Proclaim, so, reassured that they wouldn't be left alone to carry out His mission. So, sa mga apostles po, in the world, He would send the Holy Spirit to be with them, an advocate to help them, and be with them forever. So verse 16, sabi po doon, the Spirit would bear witness, hindi ko na lang po nilagay, bear witness about Jesus, and remind them of all Christ did and said. They would be encouraged by Him during difficult times. So, in our difficult times, di ba? Sino po yung nakasakay na sa eroplano dito? Di ba? Di ba nakaramdam po tayo ng turbulence, di ba? Pag may turbulence, parang andun po yung fear mo, lalo na po pagka yung matagal sabay-sabay. Pero ang promise po, ganun po tayo minsan, mga Kristiyano, nakakaramdam po tayo o nakakaranas ng turbulences in our life. Pero sabi nga po, tumingin lang po tayo sa pangako ng Panginoon. Amen? So I praise God for our brethren na nakaranas po ng turbulence in their lives, pero nagtiwala po sila sa ating Panginoon. And number 5, a reminder to believers of the importance of holiness. Be holy, sabi ng Panginoon. Be holy because I am holy. Holy means doing not what the world is doing. So yung mga kaibigan po natin, yung mga kakilala natin, wag po natin silang iwasan. Because the more na sila po ay ating bahagina ng salita ng Panginoon. Be holy. Be holy. And number 6 po, to live out our calling and proclaim the good news to all people. So lahat po tayo may calling. All of us, we have ministry. Amen? May ina-attendan po tayong mga Bible study. And I know, bawat isa po sa atin nakakapag-share na ng salita ng Panginoon sa ating mga Bible studies. Amen? Amen. I-apply po natin ito sa ating daily life. Dalhin po natin ang mga salita ng Panginoon sa ating opisina. And truly, God will help us. Ipamuhay natin kung ano po yung nararanasan natin. And ma-share din po natin yung experience na ito. Kung ano yung na-experience natin sa ating Panginoon, ma-experience din po nila. Especially sa mga mahal natin sa buhay. Amen? And number 7, finally, sabi po doon, a reminder of the importance of a Christian unity. So, yung una, importance of Pentecost. Pangalawa, a symbolism of Pentecost. It's about Christian unity then. So again, we have this unity. Amen? So, ngayon po yung last po na ating pag-uusapan. It's about the Christian lifestyle. Paano ba natin na ipapamuhay kung ano po yung mga naririnig o mga napag-aaralan natin dito sa iglesia. Number 1 po, the power of the Holy Spirit enables us to live lives of holiness and obedience to God's Word. So are we obedient in God's Word sa mga bagay na ating nababasa, sa mga napag-aaralan natin, sa mga naririnig natin about Jesus Christ? So ito po ba ay ating naipapamuhay? Amen. Napakahalaga po kasi na every time that we study the Word of God, pagka dumaan po ang pagsubok sa buhay natin, meron po tayong huhugutin sa ating mga puso. Meron po tayong mga encouragement through our brethren na
ito na pagdaanan niya, di ba? Ini-encourage ka niya to move on, continue in your life as a Christian. Kaya nga po, yung power ng Holy Spirit enables us to live lives of holiness and obedience to God's Word. Number 2, to remind us of our responsibility. So lahat po tayo may mga responsibility sa ating mga kapwa Kristiyano. Amen? To what? To witness and share the good news of Jesus Christ. So yun po yung ating responsibility. Our lifestyle, to share the Word of God. So yun na daw po yung lifestyle na dapat ginagawa natin. Hindi lamang po pag Friday, di ba? Pag Friday, nandito po tayo, listening to the Word of God, and worshiping, singing songs, to worship, to honor our God. And pagdabas po natin, dapat dala-dala po natin kung ano yung natututunan natin, naririnig natin dito sa iglesia. Baka mamaya may makita po tayong mga kapatid natin sa mall, di ba? Iba po yung kanyang, iba yung ginagawa. So, it's a reminder for us. Number 3, 1 minute. We must be willing to pour out our hearts and share the love of God. So, makikita po ninyo, di ba, puro love, unity, and share the Word of God po yung ating pinag-uusapan because that is the power of the Holy Spirit na nagpo-pour out po sa atin. And number 4, a reminder of Christians of the importance of discipleship. So, sharing the Word of God, it's very important for Christ. So, sa ating sarili po, hindi natin kayang gawin yan, but by the power of the Holy Spirit, we can share the Word of God. Amen? And number, we too, may share lang po ako, the apostles were able to spread the good news of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And again, ito po, we too, tayo din po, must strive to lead others to the truth of Jesus, being constant in our example of holiness and obedience to God's Word. We must strive, make every effort to be a living example of the power of the Holy Spirit. In conclusion po, the Pentecost event is one of the most significant Christian holiday. It marks the birth of the church, a reminder of the new covenant that God made with humanity through Jesus Christ. Believers should be strive to celebrate the gift of the Holy Spirit na dapat we are masaya po tayo in celebrating and accepting and receiving the Holy Spirit. Believers to live their lives in accordance with the teaching of the Bible. And the spirit of Pentecost should be reflected in the lifestyle of Christians. Amen? So, lahat tayo po ay, alam ko po lahat po tayo may pinagdadaanan ngayon. Meron po tayong mga, ewan ko po, may mga problema. May masaya po tayo ngayon. We are so happy, excited because of what the Lord has done. And may mga kasama din po tayo na may mga pinagdaraanan, may mga problema. And just ask the Holy Spirit, just one touch. Just ask the Holy Spirit na mapagtagumpayan natin. Just one touch, sabi nga, isang tawag mo lang sa banal na Espiritu. And as we sing this song po, can we all rise? As we sing this song, pwede po natin maging prayer ito. As we ask the Holy Spirit to help us, to guide us. Amen. Kung ano man po yung mga pinagdaraanan natin, itaas natin ito sa ating Panginoon. Isuko natin ito sa ating Panginoon. Trust God. Trust the Holy Spirit.
your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Hallelujah. Yes, O Lord. Just one moment and one touch from you. Lord, we welcome you. Let your Holy Spirit fill us. Lord, ano man po yung sitwasyon namin ngayon, masaya po kami, malungkot, may mga karamdaman, may mga problema, Panginoon. Just one touch from you. We welcome you, Holy Spirit. Lord, this is our prayer. We thank you for your message. We
thank you for reminding us, Lord, the power of the Holy Spirit, the feast of the Pentecost, O Lord God. All glory, Lord, honor, and power belongs to you alone. And Lord, I pray kung may mga kapatid po kami na may mga pinagdadaanan, right now, I pray that you will touch them, Panginoon, and show them who you are, Lord God. Comfort them, O Lord, and whatever their needs, O Lord, we know ikaw po ang magpo-provide nito. And Lord, kung may mga sakit man po ang mga kapatid namin, we ask for your healing. Just one touch. In the name of Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Lord, we thank you. We glorify your name. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Kanina? Magandang tanghali po sa lahat.